Isang batang lalaki ang tila naliligaw sa isang nayon sa isang malayong probinsya. Halatang gutom na gutom, kaya sobrang nangihina ito. Gulagulanit din ang damit na parang matagal na panahon nang hindi napapalitan. Umiiyak ang batang lalaki at parang hindi alam kung saan ba pupunta. Palinga-linga ito sa paligid na tila ba naghahanap ng masisilungan. Lalo na't unti-unti nang bumubuhos ang ulan. Nag-aagaw na rin ang dilim at liwanag. Ang nasabing batang lalaki ay nagngangalang Anito, na 13 taong gulang. May nakita siyang isang barong-barong, kaya naman patakbo siyang pumunta doon upang makisilong. Nilalamig na din kasi siya dahil sa pag-ihip ng hangin na may dalang tubig ng ulan na humahampas sa magandang hubog ng kanyang katawan. At tila ba sumisiksik sa kanyang mga buto ang lamig ng hangin, kaya umupo muna si Anito sa gilid ng kubo at humalikip-kip upang kahit paano ay hindi siya gaanong lamigin. Maya-maya naman ay dumating na ang mag-asawang may-ari ng bahay na sina Aling Bebang at Mang Tasyo na parehong nasa edad 50. Walang anak ang mag-asawa dahil sa hindi malamang dahilan. Matagal na nilang pinapanalangin na magkaanak, ngunit hindi sila binibiyayaan. Pagkagayunman ay nanatili ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Hindi nila hinahayaan na masira ang kanilang pagsasama dahil lang sa wala silang anak. Pinananatili nilang masigla ang kanilang buhay kahit na nga minsan ay nakakadama na rin sila ng kalungkutan. Ginawa rin nila ang lahat-lahat para magkaanak, pero wala talaga. Kaya nung tumagal ay tinanggap na lamang nila ang kanilang kapalaran na sila lamang dalawa ang magkakasama habang sila ay nabubuhay. Ngunit sa pag-uwi galing sa maliit nilang bukirin ay nagtaka ang mag-asawa nang may makitang batang lalaki sa harap ng kanilang munting kubo. Kaya naman mabilis nila itong nilapitan upang alamin kung bakit ito naroon. Hindi rin naman kasi nila kilala si Anito dahil ngayon lang din nila ito nakita. At siya, may batang lalaki rito sa ating bahay. Bata? Aba, anong pangalan mo? Bakit ka nandito? Nasaan ang mga magulang mo? Tumingin lamang sa kanila si Anito na blanko ang muka, kaya patuloy nila itong kinausap. Huwag kang matakot sa amin, bata. Mababait kami. Paano ka napunta dito? Saan ka nang galing? Hinawakan ni Aling Bebang sa balikat ang batang lalaki para mabawasan ang takot nito. Hindi pa rin kasi ito sumasagot hanggang ngayon kahit marami nang tinanong ang kanyang asawa. At para makampante ay kinausap niya rin ito. Nga, mababait naman kami, iho. Ako nga pala si Aling Bebang. At ito naman ang aking asawa na si Tasyo. Ikaw, anong pangalan mo, iho? Muling tumingin si Anito sa mag-asawa na para bang sinusuri nitong maigi ang mga itsura nito at tinitimbang kung totoo ba ang mga sinasabi ng dalawa. Ako po si Anito. Galing po ako sa malayong probinsya. Kasama ko po ang mga magulang ko papunta dito. Pero po, bigla po akong napahiwalay sa kanila at hindi ko na po sila nakita mula nun. Hindi ko rin po alam kung paano ako uuwi. Kaya nagpalaboy-laboy na lang po ako hanggang sa makarating po ako dito sa inyo. Awa naman ang naramdaman ng mag-asawa para sa batang lalaki. Ramdam nila ang nararamdamang lungkot ni Anito. Kaya naman parang dinudurog ang kanilang mga puso dahil sa awa. Wawa naman siya, Tasyo. Siguro kaya siya napadpad dito para tayo ang umupkop sa batang ito. Siguro nga ay siya ang nakatakda na maging anak natin, Tasyo. Baka siya na ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Obo, oo nga no. Ilang taon ka na ba, Anito? 13 anyos po. Anito, gusto mo bang dumito muna sa amin? Bukas ang bahay naming ito para sa iyo.
Pagkarinig doon ng batang lalaki ay nakaramdam siya ng kaginawaan kaya napangiti siya bago magsalita. Talaga po? Pwede po muna akong pumarito? At naman ng saya si Aling Bebang at Mang Tasyo nang makita ang kagalakan sa mukha ni Anito. Oo, Anito. Masaya kami dahil kahit papano, habang nandito ka, ay mararanasan namin magkaroon ng anak kahit siguro sa panandalian lamang. Natuwa rin si Mang Tasyo nang makitang nawala na ang takot sa kanila ng batang lalaki. Kaya tumayo na siya para yayain ang dalawa na pumasok sa loob ng bahay. Pagod din kasi sila sa pagtatanim sa kanilang maliit na bukid na di rin naman kalayuan sa kanilang bahay. O siya, sige na. Tumayo na kayo dyan, Bebang, Anito. Pumasok na tayo para makapagluto na ako ng hapunan at nang makakain na tayo. Natitiyak ko na gutom ka na, Anito. Inakay nga ni Aling Bebang ang batang lalaki papasok ng bahay. Dahil tiya nahihiya pa rin ito sa kanila. Dumiretso naman ang kanyang asawa sa kusina upang magluto ng hapunan. Mabuti pang samahan ko muna maligo itong si Anito habang nagluluto ka ng ating hapunan. Para naman maglinis na siya bago tayo kumain. O sige, mainam yun. Ako naman na ang bahala dito sa kusina. Inalanga ni Aling Bebang si Anito sa banyo upang samahang maligo. Nakita niyang maganda na ang hubog ng katawan ng batang lalaki. Medyo may laman na kasi ang dibdib nito at braso nito, tanda ng pagbibinata. Nakadama siya ng awa at naisip niya na mabuti na lamang at hindi napahamak si Anito sa lansangan. Madami pa naman ang mga gumagalang siraulo sa kanilang lugar. Ito rin kasi ang nababalitaan nilang naging biktima ng panggagahasa, lalo na sa mga menor de edad. Damit lamang ang hinubad ng ginang kay Anito at tinira niya ang panloob nito sapagkat halatang nahihiya ito. Kinuskus niya ng mabuti ang katawan nito na halos hindi na bumubula dahil sa sobrang dumi. Kaya mga ilang ulit niya itong sinabon upang malinis ng mabuti ang katawan ni Anito. At habang kinukuskus ni Aling Bebang ang katawan ng batang lalaki, ay may nakita siyang kakaibang nunal sa bandang likuran nito. Ngayon lang siya nakakita ng ganong klaseng hugis ng nunal. Hindi ito mukhang nunal, kundi masawig pa nito ang isang simbolo. Parang nakakita na siya nito noon, pero hindi niya na matandaan kung kailan at saan. Kaya naman ipinagsawalang bahala na lang ng ginang ang tungkol sa bagay na yon. Nag-focus na siya sa paglilinis sa katawan ni Anito at nang matapos na ay kinuha niya ang bagong biling sipilyo saka ibinigay dito. Nang matapos ng magbihis at makapagsipilyo ay lumabas na sila pareho sa banyo at pumunta sa kusina kung saan naghihintay si Mang Tasyo. Aba, napakapogi mo palang bata ka, Anito. Hindi ako makapaniwala dahil mukha kang anak ng mayaman. Ako nga rin eh. Nagulat kanina habang nagbibihis tong si Anito. Ang pogi niyang bata, di ba? Labis ngang humanga ang mag-asawa sa kakasigang taglay ni Anito. Napansin nila na makinis pala ang kutis nito at kakaiba ang ganda ng muka na parang isang prinsipe. Maraming salamat po. Nakadama ng hiya ang batang lalaki matapos purihin ng mag-asawa. Hindi niya kasi yun nakasanayan dahil lumaki siyang mahiyain at nasa loob lamang ng bahay. Hindi rin niya naranasang makipagkaibigan sa ibang bata sapagkat isa sa mga rason ay ayaw ng kanyang tunay na ina na si Nanay Rosa na lumabas siya ng tahanan. Hindi raw ligtas para kay Anito ang mamalagi sa labas na nung mga panahong yun at magpasa hanggang ngayon ay hindi niya maunawaan. Ang natatandaan niya lang ay tila ba madalas nang natatakot ang kanyang ina kapag may mga taong tumitingin sa bahay nila dahil palagi siyang pinagtatago sa kabinet. Kahit ngayon ay hindi rin maunawaan ng batang lalaki. Nang nawala siya ay para bang hindi man lang siya hinahanap ni Nanay Rosa. Umupo ka na, Anito, at kakain na tayo. Kailangan nating matulog na maaga dahil maaga kaming pupunta sa palengke. Nagtitinda kasi kami ni Bebang doon sa talipapa. Pagkaupo ng batang lalaki ay nagsimula na manalangin ang mag-asawa. Kaya pati siya ay napapikit na rin
Kahit na ang totoo ay unang beses pa lang niya itong gagawin. Hindi kasi nananalangin ang kanyang ina kapag kumakain sila at kahit sa anong bagay na dapat paggamitan ng panalangin. Pagkatapos nun, masigla na silang kumain. Naging maayos naman ang lahat magmula nang dumating si Anito sa buhay ng mag-asawang si Tasyo at si Bebang. Maliban na lamang sa kakaibang pakiramdam ng mag-asawa tuwing sasapit ang gabi, lalo na't kabilugan pa ng buwan. May mga naririnig din silang tila naglalakad sa kanilang bubong. Ngunit sa tuwing titingnan naman ni Mang Tasyo sa labas, habang may bitbit na buntot pagi, ay wala naman itong makikita. Kaya hindi nila malaman kung ano nga ba ang gumagawa ng ingay na yon. Sa tuwing pumupunta naman sa bukid ang mag-asawa, ay sumasama si Anito dahil gusto nitong tumulong sa mag-asawa bilang utang na loob na rin sa pagkupkup sa kanya sa silong ng kanilang tahanan. Tuwing linggo naman ay sinasama nila si Anito sa simbahan, ngunit sa tuwing nasa loob na sila ay kakaiba ang nararamdaman ng batang lalaki. Pinagpapawisan siya ng parang sinisilihan ang puwit sa sobrang init ng pakiramdam. Pero kahit ganoon ay tinitiis niya ang kakaibang nararamdaman na yon hanggang sa matapos ang misa. Sa tuwing matatalsikan din siya ng banal na tubig, ay para bang hapding-hapdi siya rito na tinitiis niya na lang din at inililihim sa mag-asawang kumukupkup sa kanya. Mipas pa ang mga araw, linggo at buwan, ay nakapasok na rin si Anito sa paaralan. Dahil doon ay minsan na lamang siyang makatulong sa kaabalahan na mag-asawang si Tasyo at Bebang. Anito, maaari bang ikaw muna ang magbantay ng paninda natin sa palengke? Kailangan ko lang maglinis dito sa bahay dahil medyo maalikabok na. Baka pamahayan na tayo ng mga ligaw na ahas. Pupunta lang ako ron sa tindahan kapag natapos na ako sa paglilinis, ha? Sige po, Nay Bebang. Kapag natapos na kayo sa paglilinis, huwag na po kayo magpunta sa palengke. Magpahinga na lang po kayo. Nay Bebang, ako na pong bahalang magtinda. Huwag po kayong mag-alala. Ipapaubos ko po ang paninda natin. Ay, nako, salamat at napakalaking tulong yan. Makakapagpahinga rin ako kahit papaano. Salamat, iho. Walang anuman po, Nanay Bebang. Tutal wala naman po kaming pasok dahil may seminar po ang mga guru namin. Masaya po ako matulungan kayo sa pagtitinda. Kahit dito man lang po makabawi-bawi po ako sa lahat ng mga naitulong niyo po sa akin. Ngiti lang ang itinugon ng ginang bago yakapin ng maigpit si Anito. Sige na po, Nanay Bebang. Aalis na po ako. Huwag na po kayo masyado magpakapagod, ha. Sige, anak. Mag-iingat ka sa paglalakad papuntang palengke. Mipas ang ilang oras. Pagdating ng batang lalaki sa pwesto nila sa palengke, ay kaagad siyang nag-asikaso ng mga paninda. Ganun na lamang din ang tuwa niya sapagkat talaga namang napakamabenta ng gulayan ni Mang Tasyo at Aling Bebang. Saglit pa lamang nang magbukas siya, ay dumumog na kagad ang mga mamimili, kaya maaga niya ring napaubos ang kanilang paninda. Dahil doon, ay maaga rin siyang nakapagsara at naganda para makauwi. Gusto niya rin kasing makatulong kay Aling Bebang kung sakaling hindi pa tapos sa paglilinis ng kanilang bahay. Abala siya sa pag-aayos ng mga gamit para makauwi na nang walang ano-ano'y may bigla na lang lumapit na isang matandang babae sa kanya. Uugod-ugod dito at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang lumang kahoy na tungkod. Bigla siyang hinawakan nito sa braso, dahilan para magkatinginan sila ng mata sa mata. Doon ay mabilis na nangilabot si Anito. Simula sa talampakan, paakyat sa tuhod na umikot-ikot sa kanyang tiyan. Kaya nakaramdam siya ng tila pagbigat niyon. Para tuloy siyang masusuka habang katitigan ang matandang babaeng estranghero. Umakyat ang kilabot sa kanyang dibdib, kaya nagsimula ring magkarirahan ang mga maliliit na daga sa kanyang dibdib. At nang umabot ang kilabot sa kanyang batok, ay doon na mabilis na nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Dahil doon, ay kaagad niyang tinabig ang matandang babaeng estranghero. Nakadama na rin kasi siya ng sakit dahil sa mahigpit na pagkakakapit nito sa kanyang braso. Lalo pa siyang natakot nang sabihan siya nito
na hindi raw siya makakatakas sa kanyang kapalaran. Ano pong sinasabi niyo? Nasabi niya yon sapagkat hindi niya maunawaan ang pinapahiwatig na matandang babaeng estranghero. Kinalibutan ng gusto si Anito dahil sa nakakatakot na boses nito. Para siyang saglit na naestatwa sa kinatatayuan. Nagmamadali niyang kinuha ang mga gamit at patakbong lumayo. Pagkalaon ay napasulyap siya rito kaya napansin niya ang matatalim na tingin ng matandang babaeng estranghero. Halos madapa na siya sa bilis ng takbo hanggang sa mapansin niya ang nasabing matanda na nag-anyong pusa. Mabilis ring nakalayo sa lugar na yon. Naglaho na lang ito na parang bula. Takot na takot tuloy ang batang lalaki habang tumatakbo pa uwi sa kanyang tinutuluyan. At makalipas pa ang ilang minuto ay humahangos na dumating si Anito na napansin ni Mang Tasyo. Pagkakita ng Ginoo sa namumutlang mukha ng batang lalaki ay nag-alala siya para rito. Oh, Anito, bakit ka umahangos at namumutla? Ano nangyari sa'yo? Parang takot na takot ka. Teka, meron bang nangyaring hindi maganda? Pinagmasdan muna ng batang lalaki ang Ginoo. Tinansya niya rin muna kung sasabihin ba o hindi ang kanyang nasaksihan. Hindi niya rin kasi alam kung paano yun sisimulang ikwento at kung maniniwala ba to sa kanyang nakita na isang matandang babaeng estranghero na bigla na lamang nag-anyong pusa. Anak, maupo ka muna. Sige, huminga ka na malalim. Magkwento ka. Ano bang nangyari, ha? Kumuha muna ng tubig ang Ginoo at kaagad ibinigay sa kanya. Nang matapos nang uminom si Anito, ay saka to nagsalaysay. Pinilit niyang itago ang takot na nararamdaman upang mabawasan na rin ang pag-aalala ni Mang Tasyo. Wala naman po, Tatay Tasyo. Sadyang nagmadali lang po talaga ako dahil gusto ko po sanang tulungan si Nanay Bebang sa paglilinis. Tumakbo po kasi ako hanggang dito para mas mabilis po ako makarating. Pagkasabi niyang yon, ay eksakto namang kakapasok lang ni Aling Bebang galing sa likod ng bahay. Nagsasampay kasi to ng mga nilabang kurtina at narinig niya ang paliwanag ni Anito. Ikaw naman, oo na bata ka. Bakit ka ba tumakbo pabalik dito? Hindi mo naman ako kailangan tulungan pa. Nagsasampay na lang ako ng mga nilabang kurtina. Tinatapos ko na lang yun at magpapahinga na rin ako. Magpahinga ka na lang din dahil alam kong pagod na pagod ka sa pagtitinda. Ganun po ba, Nanay Bebang? Sige po, kayo pong bahala. Salamat din po. Pasok na lang po muna ako sa kwarto at magpapahinga na lang po ng kaunti. Saka siya bumaling sa Ginoo. Tatay Tasyo, kung gusto niyo po mamayang hapunan, tulungan ko po kayo sa pagluluto. Alam ko pong pagod din po kayo galing po sa bukid. Salamat, pero kaya ko na magluto. Sanay na ako kaya huwag ka mag-alala sa akin, iho. Nakapagpahinga na rin naman ako kaya ako na lamang ang magluluto ng ating hapunan mamaya. Sigurado po kayo, Tatay Tasyo? Kaya ko naman pong magluto eh. Hindi na, anak. Sanay naman akong magluto ng pagkain. Mag-aral ka na lang muna. O kung wala kang gagawin, magpahinga ka na lang. Ganito talaga kami ni Bebang. Nasanay na ang katawan namin sa pagkilos-kilos at kapag nagpapahinga kami, mas lalo lang kaming nanghihina. Sige na, iho, magpahinga ka na. Tama ang sinabi ni Tasyo. Hayaan mo na lang kami, iho. Magpahinga ka na muna para makabawi ka ng lakas. Salamat po talaga sa inyo. Sige po, maiwan ko na po kayo. Magpapahinga lang po ako. Pagpasok ni Anito sa kanyang silid, ay muling nanumbalik ang takot tungkol sa nangyari kanina sa palengke. Sa totoo lang, ay hindi pa talaga nawawala ang takot na nararamdaman niya. Pinilit niya na lang ikalma ang sarili sa harap ng mag-asawa sapagkat ayaw niyang mag-alala ang mga ito. Habang nagpapahinga, ay paulit-ulit na nagritmo sa utak niya ang sinabi ng matandang babaeng estranghero. Hindi mawala-wala sa isip niya ang sinabi nito na hindi siya makakatakas sa nakatakda kahit ilayo pa siya ng kanyang ina.
Ano kayang ibig sabihin ng matandang yun? Bakit parang kilalang kilala niya ako? Sa dami ng tanong niya sa kanyang sarili, ay parang nanakituloy ang kanyang ulo sapagkat wala naman siyang makuha na kahit isang sagot. Nakatulugan na lang tuloy niya ang pag-iisip hanggang sa napanaginipan na rin ang tungkol doon. Sa panaginip ay nakita ni Anito ang tunay niyang ina, si Nanay Rosa. Malayo ito at pilit niyang inaabot, ngunit hindi niya magawa. Umiiyak na siya dahil sa matinding pangungulila rito. Nanay Rosa, Nanay Rosa. Iiyak din ang kanyang ina habang nakatayo sa malayo at tinatanaw lang siya. Sinabi pa nito sa kanya na magpakatatag siya at huwag hahayaang makuha ng kung sino sa pagdating ng tamang oras. Hanggang sa ilang saglit pa ay tuluyan na naglaho sa kawalan si Aling Rosa. Pagbangon ni Anito ay pumalaho siya ng iyak habang napapayakap sa sarili. Ito kasi ang unang pagkakataong nanaginip siya ng ganon. Narinig din na mag-asawang Tasyo at Bebang ang pagpalahaw niyang yun. Kaya naman nag-alala ang mga to. Tumungo agad sa kanyang silid. Ano nangyari, Anito? Ano nangyari? Aba, bakit ka umiiyak? Sabihin mo sa amin. Nanaginip ka ba ng masama? Kaagad namang niyakap ng ginang ang batang lalaki. Napatuloy pa rin sa pag-iyak. Tahan na anak, tahan na. Panaginip lang yon. Masamang panaginip at hindi yun mangyayari. Tumahan ka na. Hinagod-hagod ng ginang ang kanyang likuran hanggang sa tuluyan na siyang kumalma. Nandito lang kami, Anito. Hindi mo kailangan matakot sa panaginip na yon. Pangako, hindi ka namin pababayaan ni Bebang. Nang pumanatag na ang batang lalaki, ipinunasan nito ang muka bago magkwento sa mag-asawang kumupkup sa kanya. Napanaginipan ko po ang Nanay Rosa ko. Palayo po siya ng palayo sa akin. At kahit ano pong gawin kong paghabol sa kanya, hindi ko po siya magawang maabutan. Dahil sa sinabi niyang yon, ay nagkatinginan na mag-asawa. Muling hinagod-hagod ng ginang ang likuran niya sapagkat napaluha na naman siya. Panaginip lang yon, iho. Rosa ba ang pangalan ng nanay mo? Sa ilang buwan mong pamamalagi, ngayon mo lang sa amin nabanggit ang pangalan niya. Gusto mo bang hanapin namin siya para sa'yo, iho? Hindi kaagad nakasagot ang batang lalaki. Malungkot lang siyang napatingin sa mag-asawa habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Namimiss mo siguro ng husto ang iyong inay. Kung gusto mo siyang makita, hahanapin namin siya para sa'yo. Siguro panahon na rin naman to para makauwi ka. Palagay ko po, hindi ko na gustong makita ang nanay ko. Nakita ko po sa panaginip na sinadya niya po akong iwan. Namimiss ko po siya, pero hindi po ako sigurado kung ganun din siya sa akin. Hindi nakaimik ang mag-asawa sa revelasyong yon. At para lang mapalagay ang loob ni Anito, ay inanyayahan siya ni Aling Bebang na tumayo. Lumabas silang tatlo sa kwarto at nagpunta sa altar na nasa sala ng bahay. Kinuha ng ginang ang rosaryong naroon at saka nagsalita. Ito ang rosaryo, Anito. Tuwing matutulog ka, ay hahawakan mo ito at magdasal ka ng Ama namin at sumasampalataya. Sigurado ako na sa susunod ay hindi ka na mananaginip ng masama. Sa tuwing matatakot ka, hahawakan mo lamang ito at tahimik kang magdasal. Yun lamang ang tanging makakatalo sa takot mo. Yun din ang tanging makakatalo sa mga masasamang espiritu na nais lumukob sa pagkatao mo at magtanim ng hindi magandang kaisipan dyan sa utak mo. Ito ang magiging kakampi mo sa lahat ng oras. Anito, ito ang magiging lakas mo. Tama ang sinabi ng nanay Bebang mo, Anito. Isa pa, hindi ka rin naman sigurado kung iniwan ka ba talaga ng nanay Rosa mo. Maaaring may dahilan ng lahat, katulad na lang ng kung paano ka namin nakita. Naging mas may kahulugan ang buhay namin mag-asawa, magbuhat ng dumating ka rito. Siguradong may dahilan yun,
Kaya wag kang magtatanim ng galit sa totoo mong mga magulang, anak. Tumangu-tango na lang si Anito sa mga sinabi na mag-asawa. Siya nga pala, luto na ang para sa hapunan natin. Mag-aayos na ako para makakain na tayong 3. Pag-alis ng Ginoo, ay iniwan naman ni Aling Bebang ang rosaryo sa altar, pati si Anito. Halika na. Pumunta na tayo sa kusina para makakain na tayo, Anito. Opo, Nanay Bebang. Susunod na po ako. Ang siya na lang ang natitira sa tapat ng altar, ay sinubukan niyang gawin ang ipinayo ng ginang. Kaya lang, pagkahawak niya ng rosaryo, ay hindi niya inaasahan ang nangyari. Napaso siya, kaya naman bigla niya itong nabitawan. Mabuti na lamang ay mag-isa na lang siyang naroroon. Dahil kung hindi, tiyak na mapapansin ng mag-asawa ang tungkol sa bagay na yon. Nagtungo na nga siya sa kusina at sinabayan na mag-asawa sa paghahapunan. Pagkalipas ng mahabang oras, habang nagpapahinga na ang lahat, ay muli siyang lumabas ng silid at nagpunta sa altar. Ang daming tanong na nabuo sa isip niya dahil sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari, kagaya na lamang ng pagkapaso niya ng hawakan ng rosaryo. Upang makasiguro, ay muli niyang inulit ang paghawak dito. Subalit katulad pa rin kanina, parang nakakapaso pa rin ang paghawak sa rosaryo. Bakit ako napapaso? Sumagi rin tuloy sa isip niya ang tungkol sa mga araw na tuwing papasok sila sa simbahan. Ganon din kasi ang pakiramdam niya. Kundi parang napapaso ay parang sinisilaban ang kanyang buong katawan. Nasasaktan din siya sa tuwing madadampian siya ng banal na tubig. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata at nagdasal sa Panginoon. Kaya lang ay bigla siyang natigilan sapagkat tila ba umikot ang kanyang tiyan na parang masusuka. Bakit? Bakit ganito? Bakit ang pakiramdam ko? Natutunaw ako kapag nagdadasal. Naguguluhan ako. Anong klaseng tao ba ako? Sinikap niyang tapusin ang pagdarasal sa isipan hanggang sa nakaramdam siya ng matinding init. Nagpawis siya ng gusto na para ring sasabog ang buong katawan. Pero nagpatuloy pa rin si Anito kahit nahihirapan na. Hinawakan niya ulit ang rosaryo kahit napapaso siya rito. Ininda niya ang sakit na nararamdaman at nagpatuloy sa pagdadasal kahit tila hirap na sa mga nangyayari. Doon din ay tila ba may unti-unting pagbabago sa kanyang nararamdaman sa katawan. Parang kumikislot-kislot ang mga kalamnan niya. Pagtingin ni Anito sa mga kamay na nakahawak sa rosaryo, ay bigla na lang humaba ang kanyang mga kuko. Subalit bumabalik din sa dati. Nangingitim din ang kanyang balat, pero bumabalik din sa dati. Naramdaman niya rin ang paghaba ng kanyang mga pangil, ang pagpapalitanyo ng kanyang muka, at marami pang pagbabago. Pero hindi niya ininda ang lahat ng yon. Hanggang sa matapos na siya sa kanyang pagdarasal. Kaya nakahinga na siya ng maluwag, kasunod ng pagluhod sa sahig, hanggang sa mawala na siya ng malay tao. Nasaksihan naman ng mag-asawang Tasyo at Bebang ang lahat ng mga nangyari kay Anito. At hindi sila makapaniwala sa mga nakita. Hindi alam ni Mang Tasyo kung matatakot ba siya o maaawa sa batang lalaki matapos makita ang matinding paghihirap nito. Doon din napagtanto na kaya pala simula nang dumating sa bahay nila si Anito ay palagi silang nakakarinig ng mga alulong at kung ano-anong klaseng mga kahiwagaan tuwing gabi. Dahil pala yun sa batang lalaking kinupkup nila at itinuring na parang isang tunay na anak. Tasyo, anong gagawin natin? Kawawa naman si Anito. Parang wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayaring pagbabago sa katawan niya. Hindi niya alam na isa siyang aswang. Napalunok ng laway ang Ginoo habang nakatingin sa batang lalaking walang malay. Tasyo, tulungan natin ang bata. Sige na. Napaluwa ang ginang habang nakakapit sa mga kamay ng kanyang asawang titig na titig pa rin sa nakahandusay na si Anito. Walang dapat makaalam nito, Bebang. Ato, tutulungan natin si Anito. Gagawa tayo ng paraan para matulungan siya.
Binuhat ng Ginoo ang batang lalaki at saka ito dinala sa kanyang kwarto at inihiga sa kama. Pagkatapos ay muling nagbalik ang mag-asawa sa sala para makapag-usap ng masinsinan kung ano bang gagawin nilang hakbang para maprotektahan ang batang lalaki. Marahil ay nasa proseso pa si Anito ng pagiging ganap na aswang. Kaya ganyan ang mga nangyayari sa kanya. Kaya siguro siya inilayo ng Nanay Rosa niya dahil dito. Saglit na natuptop ni Aling Bebang ang kanyang bibig bago muling magsalita. Diyos ko po, natatakot ako. Tasyo, ayoko maging isa siyang ganap na aswang na kumakain ng laman at dugo ng isang tao. Ayoko mapahamak si Anito. Ayoko mapahamak ang isang kawawang batang katulad niya. Naaawa ako sa kanya, Tasyo. Naaawa ako sa kanya. Kitang-kita sa mga mata ng ginang na tila ba maiiyak na to sapagkat kahit papano ay napamahal na sa kanila si Anito. Isa ang batang lalaki sa nagbigay ng kulay sa buhay nila. Kaya ganun na lang din ang pag-aalala niya para rito. Natin to magagawa ng paraan, Tasyo. Dapat pagawa natin to ng paraan. Huwag kang mag-alala, Bebang. Dahil may mga natutunan ako noon sa tatay ko. May alam akong dasal kung paano pansamantalang kukontrahin ang tumutubong ugat sa isang tao bago to maging isang ganap na aswang. Gagawin natin ang lahat upang mailigtas si Anito. Pangako, Bebang, hindi natin siya pababayaan. Hindi natin pababayaan ang ating anak. Sana lang talaga ay hindi pa huli ang lahat. Magiging ayos din ang lahat, Bebang. Magiging maayos din. Hindi na natapos ng Ginoo ang pagsasalita sapagkat narinig nila ang paglangit-ngit ng pinto mula sa silid ng batang lalaki. Sabay silang napalabas ng kwarto kung saan ay nakita nga nila si Anito na nakatayo at nakasandal sa haligi ng mismong pintuan. Pawis na pawis ito at tila hinang-hina. Nanay Bebang, Tatay Tasyo, nagugutom po ako at nauuhaw. Inakay ng mag-asawa si Anito papunta sa kusina para saglit na painumin ng tubig at pakainin. At habang kumakain ito na tila hinang-hina ay awa ang nararamdaman nila para sa batang lalaki. Halata ring tila wala itong kamalayan sa mga nangyari, kaya mas pinili na lang din ni Mang Tasyo at ni Aling Bebang na manahimik. Matapos kumain ay hinayaan na lang nilang matulog ulit at makapagpahinga si Anito. Binantayan na lang muna nila ang bawat mangyayari hanggang sa makatulog na lang din silang dalawang mag-asawa. Lumipas ang mga araw at linggo ay naging normal naman ang lahat para kay Anito. Lahat yun ay dahil sa isang uri ng pangontrang dasal na ginagawa ni Mang Tasyo sa tuwing matutulog na ang batang lalaki. Tumutulong pa rin si Anito sa mag-asawa sa lahat ng kanilang gawain. Kagaya ngayon, siya ulit ang naatasang magbantay sa mga panindang gulay sa palengke dahil kailangan muna magtulungan ni Mang Tasyo at Aling Bebang sa pag-harvest ng mga tanim nilang gulay. Marami ang natutuwa kay Anito dahil sa bukod sa kapugian nitong taglay ay masipag at may mabuting pag-uugali pa ito. Kaya halos lahat ng tindera at tindero sa palengke ay naging kaibigan na niya. Nang araw na yon ay abala siya sa pagtawag at pagkuha ng atensyon ng mga mamimili nang biglang may lumapit na isang matipunong lalaki. Hindi ito bumili at nanatili lang na nakatitig sa kanya. Kaya nagtaka na si Anito. Kinumpronta ang nasabing lalaki. Kuya, mawalang galang na po. Bibili po ba kayo o tatambay na lang dito sa harap? Medyo po kasi nakaharang kayo. Baka pwede po sana na gumilid-gilid lang po kayo ng kaunti. Ngumiti ang matipunong lalaki bago magsalita. Prinsipe Anito. Nagtaka ang batang lalaki at kinabahan dahil nakilala siya nito. Minumukaan pa niya ang matipunong lalaki, subalit hindi niya talaga matandaan ang pagmumukha nito. Ano pong sinabi niyo, kuya? Bakit po niyo ako kilala? Ngunit hindi naman siya sinagot ng matipunong lalaki na agaran ding naglakad palayo hanggang sa hindi niya na to nakita pa. Napakunot noon na lamang siya dahil doon. Hanggang sa kalaunan ay nawala na rin ito sa isip niya dahil sa biglang pagdagsa ng mga mamimili. Nang maubos na ang paninda ni Anito ay nagpasya na rin siyang umuwi kaagad. Ngunit bago dumiretso sa bahay ay naisipan niya munang pumasok sa simbahan
dahil napadaan na rin siya roon. Katulad ng dati, pagpasok ay kakaibang init na naman ang nararamdaman niya, pero pinaglabanan niya ito. Sinubukan niya uling magdasal, ngunit hindi niya nakayanan ang matinding pagkirot ng kanyang ulo. Pagkahawak sa ilong ay nagulat siya ng bagya sapagkat dumudugo na pala yun sa hindi niya malamang dahilan. Ilang saglit pa ay para bang may tumutulak sa kanyang isang malakas na puwersa palabas ng simbahan. Hirap na hirap si Anito. Nalabanan ang puwersang yun kahit pa kumapit siya sa mga bangko. Gumagamit siya ng lakas, ngunit mas malakas ang kakaibang puwersang yun, kaya wala na siyang nagawa kundi ang lumabas na lang ng simbahan. Dahil doon ay umiiyak siyang umuwi, pero bago pumasok sa loob ng kanilang bahay ay nagpunas muna siya ng muka, pero nahalata pa rin ni Mang Tasyo at Aling Bebang pagkakita sa kanya. Anito, anak, umiiyak ka ba? Parang namumugto at namumula ang mga mata mo, iho. Hindi kumibo ang batang lalaki, kaya muli nagsalita si Mang Tasyo para ipanatag ang damdamin nito. Anito, anak. Pwede kang magkwento sa amin sa mga nangyayari sa'yo tungkol sa labas ng bahay. Malay mo makatulong kami ng Nanay Bebang mo. Huwag kang mahihiyang magsabi ng kung ano man, na kung ano ang gumugulo sa isipan mo. Para ano pa at kinupkup at inako ka namin parang isang tunay na anak, hindi ba? Oo nga naman, anak. Anito, kung ano man yung pinagdadaanan mo ay kasama mo kami sa laban mong yan. Sabihin mo sa amin kung ano ba ang bumabagabag dyan sa isip mo. Magsalita ka sa amin. Huwag kang mahiya. Pagkaupo ni Anito sa kawayang sopa ay napabuntong hininga siya bago magsalita. Tatay Tasyo, Nanay Bebang, may mga kakaiba pong nangyayari sa akin eh. Nagkatinginan agad ang mag-asawa dahil sa sinabing yun ni Anito. Nung unang beses ko pong magtinda sa palengke, nung mag-isa lang po ako, meron pong matandang babaeng lumapit sa akin. Ang sabi po niya, hindi ko raw po matatakasan na nakatakda para sa akin. Tapos kanina naman po, may lumapit sa aking lalaki at tinawag niya akong Prinsipe Anito. Ano pong ibig sabihin ng mga yun? Lumapit ang ginang at tinawakan ng maigpit sa kamay si Anito. Hindi ko na po alam kung ano itong nangyayari sa akin eh. Habang tumatagal po, sa tuwing papasok ako sa simbahan, nag-iiba po ang pakiramdam ko. Kahit po sa paghawak ng rosaryo at pagdadasal, sumasama po ang pakiramdam ko kaya naisip ko po tuloy. Hindi ba ako normal na tao, Tatay Tasyo, Nanay Bebang? Hindi na napigilang maiyak ni Anito matapos niyang ikwento ang mga kakaibang nangyayari sa kanya. Hindi naman na nagulat pa ang mag-asawa sa kanilang mga narinig, sapagkat meron na silang ideya. Nasaksihan na kasi nila ito, pero hindi lang nila sinasabi. Ang ikinakabahala lamang ng mag-asawa ay ang mga estrangherong nakakakilala kay Anito sa palengke. Nakakatiyak silang isang araw ay babalikan ng batang lalaki ng mga yon. Dahil sa mga naikwento ni Anito, ay hindi na masyadong nagbigay payo pa ang mag-asawa. Pinakain at pinagpahinga na lang muna nila ito para gumaan ang pakiramdam. At nang lumalim na ang gabi, ay nag-usap na naman ng masinsinan sina Mang Tasyo at Aling Bebang upang masolusyonan ang tila lumalalang sitwasyon ng batang lalaki. Bukas ng umaga, pupuntahan ko sa simbahan at kakausapin si Father Jeff. Tiyak na matutulungan niya tayo sa kalagayan ni Anito. Mabuti kung ganon. Kailangan na natin paghandaan ang lahat bago pa tuluyang makumplento ang pagiging isang ganap na aswang ni Anito. Base sa mga ikinikwento niya, malamang nagsisimula ng mabuhay sa katawan niya ang dugo ng isang aswang. Hindi na rin ganon tatalab ang mga pangontrang dasal kung sakali. Pero bakit naman? Mahihirapan na akong kontrahin ang pagiging ganap na aswang niya kung totoong sinabi ng lalaking nakausap ni Anito. Yun tungkol sa pagtawag sa kanya na isang prinsipe. Oo, ganun na nga. At kung totoong itinuturing siyang prinsipe ng mga aswang, hindi natin kakayanin yon dahil may kakaibang lakas at kakaibang kapangyarihan ng mga kagaya niya na naiiba sa pangkaraniwang aswang. Oras na maging ganap na aswang na si Anito ay baka makalimutan niya na tayo
at maaaring malagay ang mga buhay natin sa panganib. Kitang-kita sa mukha ni Aling Bebang ang matinding pag-aalala matapos marinig ang sinabi ng kanyang asawa. Paano mo nalaman ang tungkol sa ganyang bagay? Hindi ba't mangangaso ng aswang ang pamilya ko? Sigurado kung may tanda siya ng pagiging prinsipe kung sakaling totoo nga yun. Natigilan na si Mang Tasyo sapagkat biglang napatayo ang ginang matapos tong merong maalala. Nung pinaliguan ko si Anito, nung kararating niya lamang dito sa atin, may nakita akong kakaibang nunal sa bandang likuran niya. Baka yun ang simbolo ng pagiging prinsipe niya ng aswang. Napabuntong hininga na lamang ulit ang mag-asawa habang naghahawak kamay. Ipanalangin natin ang tungkol sa bagay na to. Sapagkat ako man din, ayoko mapahamak si Anito dahil parte na siya ng buhay natin. Sige na, matulog na tayo, Bebang. Magtiwala tayo sa Diyos na magiging ayos din ang lahat. Hindi niya tayo pababayaan. Lingid sa kaalaman ng mag-asawa, ay narinig lahat ni Anito ang kanilang pag-uusap. Kaya pagbalik sa kanyang kwarto, ay hindi siya kaagad dinalaw ng antok dahil sa kakaisip. Nakaupo siyang sumandal sa pinakadulo ng kama, saka ipinikit ang mga mata. Dahil na rin sa sobrang pagod ay nakatulog na rin siya at muling nanaginip. Kung saan nakita na naman niya ang tunay niyang ina na si Nanay Rosa. Mula sa malayo ay umiiyak lang ang ginang habang tila inaabot ang kanyang mga kamay. Ganoon din naman ang ginawa niya, kaya lang ay hindi naman sila maglapit kahit na anong gawin nila. Napaluwa si Anito matapos marinig ang paghingi ng tawad ni Aling Rosa sapagkat hindi niya maprotektahan ang anak laban sa mga bagay na itinakda para sa kanya. Ang muling salita lang na kanyang narinig ay nang sinabi ng ginang na pilit siyang makipag-ugnayan sa Diyos dahil ito lang ang tanging paraan para makawala siya sa sumpa. Nang maglahong parang bula ang kanyang ina, ay napabalikwas ng bangon ang batang lalaki. Pagtingin niya sa maliit na orasang nasa bandang tukador, ay 3:00 na pala ng madaling araw. Pinunasan niya ang muka sapagkat totoo pala talagang naluha siya. At kahit natatakot sa mga maaaring mangyari, ay nagpasalamat pa rin siya sapagkat kahit sa panaginip, ay naroon pa rin ang gabay ng kanyang tunay ina, ang kanyang Nanay Rosa. Pipilitin ko makipag-ugnayan sa Diyos, Nanay Rosa, para makawala po ako sa sumpang ito. Hindi pa man natatapos ang batang lalaki ng pagsasalita, ay nakarinig na siya ng malalakas na kaluskos mula sa bubungan ng bahay. Magkakasunod yun na talaga namang napakaingay at sinundan pa to ng alulong na mga aso mula sa hindi kalayuan. Dahil doon ay napatingin sa kisame si Anito sapagkat nakakaramdam na siya ng hindi maganda. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang nanlamig ang kanyang buong katawan. Nanayo ang mga balahibo at mabilis na kumabog ang kanyang dibdib. Napatayo siya at marahang naglakad habang ang mga mata ay nakatuon pa rin sa itaas, nag-aabang sa kung anong susunod na mangyayari. Hanggang sa nagulat siya ng kaunti dahil sa biglang pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto. Dumungaw kasi mula ron si Mang Tasyo at meron tong dalang buntot ng pagi. Pagpasok ng Ginoo sa kanyang silid ay sumenyas ito na manahimik bago siya lapitan. Anak, Anito, narinig mo ba yung mga nasa bubungan? Opo, Tay. Ano po ba yun? Mga aswang. Parang nabato ang batang lalaki matapos yung marinig. Tila natauhan lang siya nang makita rin pumasok si Aling Bebang, tanga naman ang rosaryo nito. Lumapit kagad ang ginang at tinabihan si Anito na nag-iiba na rin ng pakiramdam sa hindi malamang dahilan. Doon lang tayo anak sa papag. Magdadasal tayo. Opo. Naudlot na siya sa pagsasalita sapagkat isang malakas na kalabog na naman ang narinig nila mula sa bubungan ng bahay. Umuyog nga yun dahil sa lakas na parang mabubuwag na anumang oras. Sinundan pa yun ng mga asong umalulong na tila ba nagtatawag ng kamatayan. Hanggang sa maya-maya pa nga, dinig na dinig nilang tatlo ang nakapangingilabot at pagargal na ungol mula sa bubungan. Ano po yun?
Huwag mo nang pansinin yun. Manalangin na lang tayo pareho. Sige na, huwag mo silang pansinin. Sumunod na lang ang batang lalaki kahit na ang totoo ay nag-iiba na talaga ang pakiramdam niya. Para bang may bumubulong sa isip niya na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Para bang ang pagaragal na ungol na naririnig nila mula sa bubungan ay tila naiintindihan niya ang kahulugan. Parang tinatawag siya nito at hinihikayat. Nang muling mag-ingay ang mga nasa bubungan ng kanilang bahay, ay doon na umaksyon si Mang Tasyo. Inihampas niya sa sahig ang buntot pagi. Nang lumagitik ito, ay napatakip ng tenga naman si Anito bago pumikit. Para siyang nabingi at naalibadbaran sa tunog ng buntot pagi. Kaya napaatras siya hanggang sa makarating sa sulok kung saan malapit sa bintana. Pagkakita naman sa kanya ng mag-asawa, ay natunugan kaagad ng mga to kung bakit ganun ang naging aksyon ng batang lalaki. Kaya naman inalalayan ni Mang Tasyo ang sarili sa paggamit ng nasabing buntot pagi. Nagpatuloy naman ang mga ungol at ingay, kaya naman napilitan ng magsalita ang Ginoo upang ipakita sa mga aswang na nasa bubungan na hindi sila magpapadaig sa mga to. Mga aswang! Magsilayas kayo rito! Dinig na dinig nilang tatlo ang malalakas na pag-ungol ng mga aswang at pagkatapos nun ay naglundaga na naman to sa bubungan. Binalingan naman kagad ni Mang Tasyo ang kanyang asawa at si Anito na nasa isang sulok at tahimik na palang nananalangin. Subalit na antala silang mag-asawa nang mapansin tila unti-unting nagbabago na ang anyo ng batang lalaki. Ano po tong nangyayari sa akin? Ano tong nararamdaman ko? Tinatawag ako ng mga nasa labas. Inuudyokan nila ako. Itinuloy na lang ng ginang ang pananalangin para kay Anito na nakatakip ng tenga at nakapikit habang tila hirap na hirap ang kalagayan nito. Si Mang Tasyo naman ay muling ninampas sa sahig ang kanyang buntot pagi at pagkatapos ay malakas na nagsalita. Magsialis kayo rito! Kung ayaw niyong lumagitik sa mga balat niyo ang buntot pagi na ito! Subalit sa halip na matakot, ay lalo lang nagwala ang mga nasa bubungan, kaya mas lalong tila naging agresibo rin ang mga kilos ni Anito. Hanggang sa tabigi na nga ng batang lalaki si Aling Bebang, na natigilan na tuloy sa pananalangin. Tama na, tumigil na kayo. Tama na, umalis na kayo sa isip ko. Tama na. Halos mapaluha ang ginang habang pinagmamasdan na para bang hirap na si Anito. At hindi pa man natatapos ang kalbaryong yun, ay narinig na nga nila ang tunog ng yerong napupunit. Pagtingin na mag-asawa sa bubungan, ay doon na sumambulat sa kanila ang dalawang nilalang. Ang isa ay matandang babae na mayroong tungkod, habang ang isa naman ay lalaking maskulado. Nang mapalingon din si Anito, ay laking gulat niya dahil ang mga taong nasa bubungan nila ay ang nakita niya noon sa palengke. Sila ang mga yon. Isang nakapangingilabot na halakhak ang tinugon ng dalawang nilalang na nasa bubungan na sinundan ng pag-alulong ng mga aso. Pagkatapos nun, ay tuluyang tinuklap ng maskuladong lalaki ang bubong at tinagis kung saan. Kasunod noon, ay sabay na nagbago ng anyo ang dalawa sa isang pagiging mabagsik at nakakatakot na aswang. Mabilis na nalaga sa mga buhok nito. Lumubog ang ilong, tumulis ang mga tenga, lumuwa ang mga mata, umusli ang mga ngipin at naglawitan ang mga dila habang naglalaway. Ang mga balat nito ay tila nanuot sa laman, kaya halos bumakat ang mga buto ng mga to. Tumulis at humaba din ang mga kuko na parang isang matatalim na kutsilyo. Pagkatapos ay saka umungol na parang isang mabangis na hayop. Ganun na lang ang takot ni Anito na makita ang mga pagbabagong anyo ng mga yon. Subalit isang malakas na halakhak na parang demonyo ang isinukli sa kanila ng mga aswang. Masasanay ka rin, Anito. Dahil sa susunod, magiging ganap ka ng aswang katulad namin. At kahit anong gawin mo, hindi mo matatakasan to.
Dahil idineklara kang prinsipe ng mga kauri natin. Kaagad niyakap ni Aling Bebang ang nahihintakutang si Anito. Katapos nun, ay lakas loob niyang inilahad sa mga aswang ang rosaryong hawak. Subalit sa totoo lang, ay takot na rin talaga siya sa mga nangyayari. Halata naman yun dahil sa mga nanginginig niyang mga tuhod na pilit itinatago. Kapag kayo ng demonyo! Lumayo kayo sa batang to! Hindi niyo siya katulad! Hindi siya magiging mga katulad niyo! Kaagad ding hinampas ni Mang Tasyo ang buntot pagi sa bubungan, kaya nagtalunan paatras ang dalawang aswang na naroon. Dadaan muna kayo sa amin bago niyo makuha si Anito. Hindi kami papayag na maging katulad niyo siya. Magsilayas kayo rito. Kung hindi, magkakamatayan tayo. Umangil sa galit ang mga aswang, at nang magtangka itong sumalakay ay muling hinampas ni Mang Tasyo ang kanyang buntot pagi, kaya napaatras na naman ang mga to. Sige, magsilapit kayo para malatayan kayo nitong hawak kong buntot pagi. Sige, lapit kayo. Paulit-ulit niyang iniampas ang buntot pagi sa sahig, kaya mas lalong naalibadbaran ng mga aswang. Kitang-kita sa mukha nitong nakakatakot ang matinding galit dahil hindi sila makaporma kay Mang Tasyo. Kung sino ang gustong maunang mamatay sa inyo, sige lang, lumusob na kayo kagad. Ano pang ginagawa nyo? Sige, lumusob na kayo. Sige, lusob! Panay pag-angin lang ang nagawa ng mga aswang habang nagkikiskisan ang mga nagngangalit nilang mga ngipin. Susubukan pa sanang umatake ng matandang babaeng aswang. Kaya lang ay nakarinig na sila ng pagtilaok ng manok. Pare-pareho silang natigilan at napatingin sa dakong yun. Kapag daka ay biglang nagsalita ang lalaking aswang. Umanda kayo. Dahil sa pagbabalik namin, siguradong katapusan nyo ng lahat. Babawiin namin si Anito. Subukan nyo! Mga demonyo kayo! Mga demonyo! Muling hinampas ni Mang Tasyo ang hawak na buntot pagi, kaya lang ay tumalon na palayo ang dalawang aswang. Sinundan niya pa to sa labas ng bahay, kaya lang ay tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Pagbalik niya sa kwarto ni Anito, ay nakita niyang nangangatog ang buong katawan nito dahil sa sobrang takot. Nag-aalala naman si Aling Bebang na inalalayan to, kaya tumulong na rin siya. Anito, anak, lakasan mo ang loob mo. Nandito lang kami ng Tatay Tasyo mo. Manalig ka sa Diyos. Manalig ka sa Kanya, anak. Manalig ka sa Kanya. Dahil sa mahigpit na yakap ng ginang, ay tila nakaramdam ng matinding kaginhawaan ng batang lalaki. Para bang sa isang iglap, ay napawi ang kanyang takot. Huwag kang mag-alala, Anito. Katulad ng sinabi namin ni Bebang, hindi ka namin pababayaan. Hindi kami papayag na kunin ka ng mga aswang na yon at gawing katulad nila. Hinintay lang nila na sumikat ang araw, at pagkatapos ay nagtungo kagad silang tatlo sa simbahan, kung saan naroon naglalagi si Father Jeff. Noong una ay nagdadalawang isip pa ang batang lalaki, sapagkat alam niya sa sarili na mahihirapan siyang makapasok sa simbahan, katulad ng nangyari nung isang araw. Nanginig na naman ang katawan ni Anito nang nasa loob na sila, pero pilit niyang pinaglabanan ang sakit na tila napapaso ang katawan. Inisip na lang niya ang sinabi sa kanya ng kanyang nanay Rosa sa kanyang panaginip na kailangan niyang magkaroon ng ugnayan sa Diyos para makalaya sa sumpa ng pagiging aswang. Nakapikit siyang naglalakad hanggang sa marating nila ang altar. Tinawag naman kagad ni Aling Bebang si Father Jeff, habang si Mang Tasyo ay nakabantay lang sa batang lalaki. Magiging okay ka rin, Anito. Magtiwala ka lang sa Diyos. Hindi na napansin ng batang lalaki ang mga sinabi ng Ginoo, sapagkat may mga boses pa siyang naririnig at tila nag-uudyok na naman sa kanya sa pagiging aswang. Nagtakip siya ng tenga, ngunit lalong lumalakas ang mga boses na nag-uudyok. Mas umiinit ang kanyang pakiramdam, dahilan para siya ay mapahiyaw habang namimilipit sa sakit ng katawan. Tama na! Tama na! Tigilan niyo na ako! Ayoko ng mga sinasabi niyo! Tama na! Sino ba kayo? Tama na! Tama na! Ayoko na! Tama na! Sinubukang aluin ni Mang Tasyo si Anito,
Kaya lang ay bigla siya nitong tinabig. Pagkaatras ay biglang nagbago ang kulay ng mga mata ng batang lalaki. Napaluhod to sa sakit ng nararamdaman habang ang itsura ay parang unti-unting nagbabago ng anyo, pero pinipigilan lang ni Anito. Pigilan mo, anak! Pigilan mo, Anito! Magagawa mong pigilan ang mga bagay na yan. Naniniwala ako sa'yo. Eksaktong pagkasabi niya noon ay dumating naman si Aling Bebang kasama si Father Jeff. Naikwento na rin ng ginang ang lahat dito, kaya naman hindi na nagulat ang Ginoo pagkakita sa batang lalaki. Walang takot na hinawakan ng matandang pare ang tila nagwawalang si Anito dahil sa sakit ng pakiramdam. Isang mabagsik na panalangin ang binigkas ni Father, kaya biglang tumalima ang batang lalaki. O Indium Patrem Omnipotentem, Creatorem Caeli et Terrae, et in lesum Christum, Filium eius unicum Dominum nostrum, que conceptus et te Spiritus Sancto, natus ex Maria Virginia, passus sub Poncio Pilato, crucifixus mortuus et sepultus, descendit ad infernus, tertia de resurrexit, amortius ascendit ad caelos, sedet ad dexteram, det Patris omnipotentis, indi venturus, es iudicare vivus et mortus, credo spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communiconem, ruminationem, peccatorum, carnis resurrecturem, piam aeternam. Amen. Pagkalaon ay nilingon niya ang mag-asawa at binalaan. Makailang beses na rin akong nakaengkwentro ng ganitong pangyayari. Kaya ako nang nagsasabi sa inyo, magiging agresibo ang bata. Humanda kayo at bigkasin din ang panalangin sinasabi ko. Opo, Father Jeff. Habang tila maamong tupa si Anito, ay nagpatuloy na sila sa kanilang ginagawa. Inutos muna saglit na matandang pari sa kanyang manggagawa na isara ang simbahan upang walang makakita sa nangyayaring yon. Itinali na rin nila ang batang lalaki upang kung maging agresibo to ay hindi makakapanakit. Nang sila-sila na lang ang nandoon, ay muling nag-perform ng panalangin si Father Jeff sa ibang lingwahe. Sinabayan naman yon na mag-asawa sa Tagalog na salita. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto, maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagpatuloy lang ang mag-asawa sa panalangin habang ang matandang pari ay tumigil na sa pagbigkas ng mga salitang siya lamang ang nakakaintindi. Binuklat niya ang hawak na Biblia. Mula ron ay nagbanggit siya ng mga bersikulo. Pagkatapos nun ay kinuha niya ang banal na tubig at inihanda para sa pagbabasbas. Katulad ng ginagawa ng Panginoong Kristo Jesus, pinalaya niya ang inaalihan ng demonyo. Kaya ikaw masamang espiritu sa katawan ng batang ito na umaalipin sa kanya para sa pagiging aswang, inuutusan kitang umalis ngayon din sa panalangan ng Diyos na buhay. Nang iwinisik ni Father Jeff ang banal na tubig, ay biglang nagsisisigaw si Anito na parang isang mabangis na hayop. Kitang-kita nila kung paano magpalit-palit ang anyo nito na katulad ng mga aswang na nakalaban nila kanina lang madaling araw. Mga tanga kayo! Mga tanga kayo! Hindi niyo ako kaya! Hindi niyo ako kaya! Prinsipe ako ng mga aswang sa angkan namin. Kapag naging ganap na ako, papatayin ko kayong lahat.
Lalo ka na pa. Nalumpasay sa sahig si Anito na tila babulating binudburan ng asin pagkatapos siyang makailang ulit na wisikan ng banal na tubig. Kahit kailan, hindi pa nagtatagumpay ang Diablo laban sa ating Panginoon. Makailang ulit niya pang binuhusan ng banal na tubig si Anito hanggang makita nila ang itim na usok na tila unti-unting lumalabas sa katawan nito. Umangil ng umangil ang batang lalaki habang papalit-palit ng anyo. Galit na galit ito habang nagpupumilit na kumawala sa matinding pagkakatali. Nang mamasdan yun ni Mang Tasyo at Aling Bebang, ay doon lang sila nakaramdam ng matinding takot sa buong buhay nila. Sa kabilang banda ay naaawa sila ng gusto sa kalagayan ni Anito sapagkat alam nilang hirap na to sa mga nangyayari. Tibayan mo lang ang loob mo, Anito. Tibayan mo lang, anak ko. Lumabang ka, anak. Manalig ka sa Diyos. Nay Bebang, Tatay Tasyo, pinahihirapan ako ng pare. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Tumigil ka! Umangil na naman ang umangil si Anito habang ang itim na usok sa palibot niya ay pakapal na ng pakapal. Maya-maya pa ay nangisay na siya ng nangisay kaya muling nagdasal ang matandang pari na sinundan din na mag-asawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Isang nakabibinging tunog ang lumukob sa buong simbahan na sinundan pa ng pagtunog ng kampana. Napapikit silang lahat kaya hindi na nila namalayang tuluyan ng nawala ang itim at makapal na usok. Pagmulat ng mga mata ay wala nang malay tao si Anito. Bumalik na rin ang anyo nito kaya kaagad na lumapit ang mag-asawa para tingnan ang lagay nito. Kaagad sinuri ng mag-asawa ang likuran ni Anito kung saan nakita nila na naroon pa rin ang nunal na simbolo ng pagiging espesyal na aswang nito. Nandito pa rin po ang nunal, Father Jeff. Sigurado akong ligtas na si Anito. Sa ngayon, hindi siya titigilan ng mga kapwa niya kaya dapat ilayo niyo siya sa lugar na ito. Yan lang ang may tutulong ko dahil kapag gumawa pa ako ng kahit anong hakbang, magiging labag na yon sa batas ng simbahan. Padre, ano po ang maaari namin gawin? Alam ni Tasyo na may mga makatutulong pa kaya nito. Mga taong hindi sakop ng simbahan, pero malakas ang pananampalataya sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa tulong niyo, Father Jeff. Matapos ang ilang saglit pang pag-uusap, ay wala na ngang inaksayang panahon ng mag-asawa. Katulad ng bili ng matandang pari, labag man sa kalooban, ay napilitang iwan ng mag-asawa ang kanilang bahay, ang maliit nilang bukirin at ang pwesto sa tindahan upang mailayo si Anito sa panganib na nagbabadya sa kanya. Makalipas ang mahabang oras ay nagising na lang si Anito na hindi na siya pamilyar sa lugar na kinaroroonan niya. Maalog kasi ang tricycle na sinasakyan nila kaya naman naantala rin ang kanyang pagtulog. Nasaan po tayo? Ganun na lang ang gulat ng batang lalaki nang sabihin ng mag-asawa ang kinaroroonan nilang lugar. Napakalayo kasi nito sa probinsya kung saan sila nakatira. Saan po tayo pupunta? Sa isang kakilala ko. Hindi ko na rin sana gustong bumalik sa lugar na to pero para matulungan ka, kailangan natin bumalik. Sigurado ka bang tama itong gagawin natin, Tasyo? Baka mas lalo lang malagay sa alanganin itong si Anito. Nautot na sa pagsasalita ang ginang sapagkat huminto na ang tricycle sa tapat ng napakalaking puno ng balete. Sinabi na nagmamaneo na hanggang dun na lamang sila na naintindihan naman ni Mang Tasyo. Wala na kasing mga tricycle ang lumalagpas sa malaking puno ng balete dahil pinangingilagan sa lugar na yon. Maglalakad-lakad tayo simula rito. Mga ilang oras ang lakaran kaya bilisan natin para hindi tayo abutin ng malalim na gabi. Sabay na napalibot ng tingin sina Aling Bebang at Anito sa kapaligirang napapaligiran ng mga kapunuan at kabundukan. Dapit hapon na kaya medyo madilim na rin at pinapaingay na ang kapaligiran ng mga kuliglig at mga panggabing ibon na hindi kalayuan sa kanila. Nagsimula na nga silang maglakad hanggang sa makalipas nga ang ilang oras ay narating na nila ang isang maliit na nayon sa gitna ng may kasukalang gubat sa gilid ng kabundukan.
Nag-init ang nunal ni Anito, kaya bahagya siyang napahawak doon habang pinagmamasdan ang maliit na nayon. Ano pong lugar to, Tatay Tasyo? Dito nakatira si Tatay Tasyo mo. Napalingon ng batang lalaki sa ginang at pagkadaka, saka naman siya bumaling sa Ginoo na tumangutangulang habang tipid nang umingiti. Ilang saglit pa, may mga taong sumalubong na sa kanila, pero ang mas nakakaagaw ng kanilang atensyon ay ang matandang babae na edad 80 na pero tila kasing edad lang ng mag-asawa. Ngumiti si Mang Tasyo sa matandang babae bago lumapit at magmano. Mano po, Tia Ramona. Nagulat naman si Anito, subalit nakaramdam din siya ng pagkailang nang mapansin ang mga titig ng iilang tao na nakakakita sa kanya. Pakiramdam niya ay kakainin siya ng buhay ng mga ito, kaya napakapit ang batang lalaki kay Aling Bebang. Matalim din na pinagmasdan ng matandang babae si Anito bago magbalik tingin sa kanyang pamangkin. Bakit ka nagdala ng aswang dito? Nag-aalaga ka ngayon ng aswang? Nakalimutan mo na ba ang mga yan ang pumatay sa mga magulang mo? Napalunok ng laway si Mang Tasyo habang si Anito ay nagsusumiksik sa bisig ni Aling Bebang dahil sa takot. Bigla kasing naglabas ng tabak ang iilang taong naroroon. Tia, hindi ko po malilimutan yon. Pero bata pa po si Anito at ayaw niyang maging aswang. Alala ko lang sa'yo na mas bata pa dyan ang pumatay sa tatay mo, Tasyo. Ano bang meron sa batang yan? Kinupkup po namin siya ni Tasyo at itinuring na anak. Tia Ramona, hindi kami nabiyayaan ng anak kaya si Anito, mahalaga siya sa amin. Nakikiusap po ako na tulungan niyo siyang makalaya sa sumpa ng pagiging aswang. Natigilan silang lahat sapagkat biglang nanakit na naman ang likod ng batang lalaki. Nanay Bebang! Nanay Bebang, ang sakit ng likod ko! Aray! Tulungan niyo po ako! Alidaling pinakuha ni Tandang Ramona si Anito at nangubarin ang damit nito. Ay tumambad sa kanila ang lahat ng simbolo ng pagiging espesyal na aswang ng batang lalaki. Hindi dapat mabuhay ang batang yan dahil sa kanya magmumula ang lakas ng angkan niya. Dapat noon pa lamang ay pinatay niyo na siya. Kaagad naglabas ng tagak ang mga kalalakihang naroon, pero pumagit na ang mag-asawa para saklolohan si Anito na napapaiyak na dahil sa sobrang takot na nararamdaman. Pakiusap, Tia. Aalis na lang po kami. Sa tingin niyo ay papayagan namin yon hanggang di napapatay ang batang yan. Dahil doon ay tuluyan nang napaiyak si Anito at napayakap kay Aling Bebang at naiiyak na rin. So, gumawa ka naman ng paraan, pakiusap. Napabuntong hininga na lang si Tasyo dahil kahit siya ay hindi na rin alam kung anong gagawin. Alam niyang hindi papayag ang kanyang tiyahin na makaalis sila ron, lalo na't nasa kanila na si Anito. Dahil doon ay puno ng pagpapakumbabang nanikluhod si Aling Bebang kay Tandang Ramona habang humahagulgol sa pag-iyak. Iligtas niyo lang po si Anito. Kahit ano, kahit buhay ko pa ang kapalit gagawin ko. Basta lang po mawala ang sumpa ng aswang sa kanya. Napaiyak na lang din si Mang Tasyo habang pinagmamasdan ang pagmamakaawa ng kanyang asawa. Tia, pakiusap po. Alam kong kaya niyong tulungan ang batang ito. Wala pa siyang muwang at hindi niya gustong maging aswang. Bago pa po mahuli ang lahat, pakiusap po. Tulungan niyo po si Anito. Nanikluhod na ang mag-asawa, kaya inutusan ni Tandang Ramona ang mga kalalakihan na ibaba ang hawak ng mga tabak. Hindi basta-basta ang inihiling mo. Dahil hindi basta-basta ang batang yan. Kailangan mailipat ang itim na batong nasa loob ng katawan niya. At para magawa yon, kailangan niya talagang mamatay. Nagkatinginan na lang ang mag-asawa at napatigil sa pag-iyak pati si Anito. Pagkadaka ay ipinaliwanag ni Tandang Ramona ng mabuti ang gagawin para mailipat ang batong itim na siyang dahilan ng pagiging aswang ni Anito. Nang maunawaan nila yon, ay wala nang sinayang pa ang mag-asawa.
Nakinig silang mabuti sa pagpapaliwanag ng matindang babae. At nung gabi rin yun, pasado 10:00, ay ginawa na nga nila ang dapat gawin. Marami silang napagpili ang paraan kung paano mamamatay si Anito. Pero ang naisip nilang pinakamabisang paraan ay ang paglunod dito. Huwag kang mag-alala. Magiging ayos din ang lahat. Sisiguraduhin naming mabubuhay ka. Pagkasabing yon, ay kaagad ngang inilublob ng Ginoo si Anito sa drum. Nang makailang minuto na siyang nakalublob, ay nanlalaban ang bata at nagpupumiglas. Pero sinikap ni Mang Tasyo na pigilan ang awang nararamdaman dahil para na rin sa kapakanan ng bata. Kaunting tiis na lang, Anito. Kaunting tiis na lang. Natigilan na siya sapagkat hindi na gumagalaw ang batang lalaki. Matapos ang ilang minutong pangingisay, dali-dali nila tong inahon at iniga sa mesa. Naghintay ng ilang segundo na kusang lumabas ang itim na bato sa katawan nito, katulad ng inaasahan ni Tandang Ramona. Subalit lagpas na ng 30 segundo ay hindi pa rin lumalabas ang itim na bato, kaya labis na nag-aalala si Aling Bebang. Tasyo, pukpukin mo na ang dibdib niya. Sige na, pukpukin mo na. Hindi, mamaya na. Pero baka mamatay naman ang bata, tiya. Ilang segundo na siyang hindi humihinga. Baka hindi na siya mabuhay pa. Natigilan silang lahat at napalingon sapagkat biglang lumabas sa bibig nito ang itim na batong kasing laki ng buto ng santol. Dali-dali yung kinuha ni Tandang Ramona at isinilid sa isang garapong naglalaman ng banal na tubig. Kumukulo-kulo ang tubig nang mapunta doon ng nasabing itim na bato. Pagkatapos nun, ay wala na silang inaksayang oras. Kagad na nag-perform ng cardiopulmonary resuscitation ng isang lalaking naroon na eksperto sa mga ganoong bagay. Subalit makailang ulit na to sa kanyang ginagawa ay hindi pa rin gumagalaw si Anito. Napansin na rin ni Mang Tasyo at ni Aling Bebang na tila namumutla na ang labi ng batang lalaki, kaya sabay silang napaluha. Tasyo, hindi na siya gumagalaw. Napatay natin siya. Napatay natin si Anito. Yumakap ang ginang sa kanyang asawa na napapayukom naman ng mga kamao. Nagpatuloy naman ng lalaki sa pagsasagawa ng cardiopulmonary resuscitation hanggang sa tumingin ito sa mag-asawa at umiiling. Sensya na, Tasyo. Kung ito ang kalooban ng Diyos, wala na tayong magagawa pa. Natigilan na ang matandang babae sapagkat padabog na lumapit si Mang Tasyo kay Anito habang umiiyak. Paulit-ulit niyang ginawa ang cardiopulmonary resuscitation, kaya lang ay hindi na rin talaga umubra hanggang sa malakas niyang pinagpapalo ang dibdib ng batang lalaki. Tama na, Tasyo. Tama na. Wala na siya. Wala na tayong magagawa. Wala na si Anito. Wala na siya. Sa huling beses na pagkakahampas niya sa dibdib ni Anito ay nagulat silang lahat dahil biglang bumulwak ang napakaraming tubig mula sa bibig nito na sinundan ng malakas na paghatak ng hininga. Kaagad pinatagilid ni Mang Tasyo ang batang lalaki hanggang sa sumuka to ng sumuka. Nagkatingi na naman ang lahat at ganun na lang ang tuwa nila matapos makita ang likuran ni Anito na unti-unti nang naglalaho ang simbolong nunal. Sa biyaya ng Diyos, nakalaya sa sumpa ng pagiging aswang si Anito. Subalit hindi pa rin siya naging ligtas dahil sa mga aswang na naghahanap pa sa kanya. Namalagi na sila sa maliit na nayon na pinamumunuan ni Tandang Ramona upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Ng batang lalaki ang tila naliligaw